Sigurado ko po. Ako po ay naging direktor noong panahon ni Ginoong Albert Floresca. Naglingkod po ako bilang direktor ng 2 taon. Sa panahon po ni Ginoong Claro Bermudez ay ito ang aking pangalawang taon nung siya ay umalis papuntang Saudi Arabia, papuntang Johannesburg, South Africa. Ay ako po ang naitalagang presidente. Ako po ang vice-presidente. Sa kanyang pag-alis ay ibinigay sa akin ng tungkulin bilang presidente at sa aking pong palagay ay ginampanan ko ang mga bagay na dapat namin gawin. Bagamat siya po ay wala, kaming lahat dito ay nagtulong-tulong para maipagpatuloy ang maganda niyang naumpisahan. Ako po ay nagsimulang mag-take over nung panahon na siya ay umalis papuntang Johannesburg, South Africa noong January 12. Pero bago po itong araw na ito, nung po siya ay pumunta ng bakasyon papuntang France, more than 1 month, ay ako na rin po ang kanyang itinalagang Officer of the Day. 2 times po siyang umuwi sa Pilipinas gawa ng mga emergency na sila ay namatayan, ang kanyang mga kamag-anak ay namatay. Nung pong una ay mahigit na 1 buwan, ako rin po kanyang itinalaga na bilang presidente sa kanyang pag-alis. 2 times po siyang umalis at ganoon din ang ginawa niya na ako ang kanyang itinalaga. Sa akin pong palagay, sa pag-alis niyang ito ay nagampanan namin ang mga bagay na dapat naming pagsikapan na ipagpatuloy ang mga proyekto. Sa sports po ay narito si Ginoong Chris Bautista na aming direktor at nakahingi po kami ng pondo para sa kanyang sports program at kanya pong ipinagpapatuloy hanggang sa huling sandali na siya ay kasama namin. May papangako niyo ba na pag kayo nakaupo bilang isang presidente sa PAMAS o sa community center natin na hindi niyo tatalikuran ang inyong tungkulin sa community? Bakit ko naman tatalikuran? Kasi pinasukan ko ito, alam kong pag pumasok ka at maaari kang manalo, maaari kang matalo at pag nanalo ka, kailangan handa kang magsilbi. Kaya I think that's what we are there for. Kasi alam mo Jonathan, ngayon na nangangampanya kami, hindi lang, it's not just a matter of winning anymore. Kasi lalo na dito sa Van Horn, sa Cotonou area, nung nangangampanya kami, sometimes we cry with the people. Nakita ko mga tao na may problema sa immigration. Nakita ko yung mga live-in caregiver na halos kuminsan ayaw daw nila pumunta sa FAMAS building dahil meron sila nakikitang gano'n, natatakot sila dun sa camera, may inuman kuminsan, nangangamoy alak. And then meron din may nang-meet din kami mga bata na 1 buwan pa lang dito, nalulungkot sila. Kaya gusto talaga namin magsilbi para ang community center ay maging sentro ng lahat ng mamamayan, lalo na yung mga bagong dating na medyo nawawala pa sila at nalulungkot pa ng husto sa kanilang buhay. Walang kaduda-duda na sila ay maglilingkod sapagkat naipangako po nila bawat isa sa kanila na kanilang tatapusin ang kanilang term ng paglilingkod kung sila ay mahalal. Sila po ay kilala namin na mabuting tao, may magagandang kinabukasan at may mga pinag-aralan at naglilingkod po ng tunay sa komunidad. Ang iba po sa kanila ay mga past directors at ang iba naman bagamat bago ay may mga kanya-kanyang adhikain sa buhay. Sinasabi po nila na walang iwanan. Tulad ng amin na pag-usapan, hanggang sa huling sandali kami magsasama-sama upang ipagpatuloy ang maganda naming naumpisahan. Tayong lahat tumatakbo dito para sa community natin. Kaya dapat ang talagang pakay natin kung tayo ang piliin ng ating mamamayan, nakahanda tayong umupo at nakahanda tayong panindigan yung mga pinangako natin sa kanya. Kasi kailangan handa tayong makisama at makitrabaho sa kahit sino man. Yun ang aking laging sinasabi sa aking mga directors. Ano ang meron ka na wala sa mga kalaban mo na may offer mo sa ating community sa Montreal? Everyone has a unique gift and a unique talent. Kaya hindi natin pwedeng ikumpara ang isang kandidato at sa isa. We have to respect the talents and contributions of each one. Ang sa akin lang naman, I think I can say that I'm going to use my leadership skills.
I was president of FAMAS about 21 years ago, and I am sure that along the way I have learned a lot of lessons, and I have gained a lot of experience in getting involved in other capacities in the provincial government, in the national scale, and even my involvement with religious groups. I have a lot to contribute to our community, lalo-lalo na sa leadership at sa pag-organize at pakikipatungo sa ating mga tao. Siguro naman po, nung ako ay tumakbo, ang iniisip ko lang sa sarili ko ay minimum requirements required ay nasa akin. Yun lang po ang may papangako po. Sapagkat sila po ang mga kandidato na aking makakatunggali sa halalang ito. Hindi ko lubos na kilala ang mga kwanlam. Maaari pong sa ibang bagay ay may advantage sila. Pero ang masasabi ko lang po, nung ako ay pumasok sa halalang ito, minimum requirement, I am qualified. Kung sila po ay mas mabuti sa akin, hindi ko masasabi sapagkat sa katunayan po, hindi ko sila ganong kilala. Bagamat sila ay nakakamit ko, nakahalubilo ko, iginagalang ko po kahit na sino. Ikaw ay aware ba sa ginawa ng last administration ng PAMAS na nanalo ng landslide na hindi niya tinapos ang kanyang termino at umalis sa Montreal, at marami din silang direktor na lumipat ng ibang probinsya at yung iba hindi na nagsilbihan, yung iba naman ay bising nagtatrabaho? Sigurado ka ba sa mga kasamahan mo ngayon na sila ay may oras talagang hinanda or tinabi para sa community center? Nakakasiguro ako na lahat ng kasama ko ay talaga nakahanda. Sabi namin, talagang gagawin ba natin ito? Talagang ang 2 taon na ito na darating ay talagang sakripisyo kung sakasakaling kami ang umupo. At alam ko, nabalitaan ko yun na ang ating lahat ng nakaraan na administrasyon ay nagkaroon ng problema dahil si Claro nga. Siyempre, kuminsan dapat din natin maintindihan na kailangan din niya maghanap buhay. Ang palagay kung kakulangan lang niya, sana bago siya umalis ay talagang naglagay siya, pinalitan niya yung lahat na director na nawala. Kasi alam mo, pilay agad ang administrasyon mo pag hindi mo pinalitan. Hindi ka pwedeng umasa dun sa mga tumutulong ng mga ibang tao. Kailangan meron namang power ang executive board na mag-appoint. Okay, yung mga elected officers, yun ang mga dapat uupo. But once nakaupo na ang council, they have the power to appoint people to replace those who left at to fill up the vacancies. Kasi kung talaga mapipilay ka doon, maraming trabaho na gagawin para sa FAMAS. Ako, ang masasabi ko dyan, when I am the Vice President, every day ang FAMAS ay bukas. Nasasara lamang yan kung wala akong maiwanan dahil may trabaho ako noon. Subalit ngayon, na-retired na ako, nasa ustong gulang na mga anak ko, may mga trabaho na sila, pensyonado na ako, siguro naman hindi ko pinapangako kasi yung iba nangangako, kagaya yung mga nakaraan, pinangako nila 7 days a week bukas, kung ano-ano pinangako nila, pero wala naman natupad. Ako, hindi ako nangako noon, pero ginawa ko. Ngayon, kung bibigyan ako ng pagkakataon ng ating mga kababayan, yaan ay bibigyan ko ng oras araw-araw.